Ngayon, dito sa labanan siyempre ng, Kulaong, siyempre ebidensya, 'di ba? Talagang dapat may ebidensya ka, bakit? Kasi si Kulaong, ang kalaban mo diyan kay Kulaong kasinungalingan, eh. Ay, nakakatuwa lang dahil meron akong ebidensya pa ditong natabi na isang, napakahalagang screenshot nito para sa akin, bakit? Kasi ito'y isang ebidensya ng, ako ay, inuutusan ni Kulaong na mag-vlog ng laban sa kanyang mga katunggali at hindi lang sa kanyang mga kalaban noon, pati na din sa pamilya Marcos. 'Yan 'yun, 'yan nasa screen niyo. Pero before natin i-play 'yan, meron akong, ipe-play munang isang video na hindi ko alam na ako pala'y nasama dito sa vlog ni AC. Dito sa vlog ni AC, nakakatuwa lang nakita ko 'to sa ano lang, sa blew up, dumaan lang sa'kin. Actually wala akong kamalay-malay, eh. Kasi ito naumpisaan ko 'to, ang title nito kay AC, alam ko si Manny Pacquiao yung naka-thumbnail dito, eh. Yung ano, ang mga biktima ni Norman Mangusin ba o ni Francis Leo Marcos, gano'n yata yung nakalagay dun sa kanyang thumbnail. Hindi ko natapos panoorin. Nanonood ako kay AC, pero itong video na 'to hindi ko natapos. Basta hindi ko alam kung hanggang saan ko lang siya napanood, tapos nakalimutan ko na siyang ipagpatuloy na panoorin. Kasi bihira lang naman mag-upload si AC, pero nakakatuwa kasi yung mga video nito, maganda, maganda pagkakagawa, talagang magaling 'tong si AC. Ngayon, panoorin muna natin kasi ito, ano 'to, kumbaga ito yung istorya. Ilang minuto lang naman 'to. Ito yung istorya ng ng aking, pagkakapasok sa mundo ng Kulaong. Ay hindi pa, Ate Katrina Love, gusto ko nga magkita kami niyan, kaya lang nung pumunta ako last time nung sa Manila, hindi ako isang gabi lang yung puwede ko, kahit nga si Kuya Henry hindi ko napuntahan, eh. Fritz Wieland, ayan, hello Ate Agnes. Mabuhay! Ayun, hello po. Ang panlaban niyo naman sa kanya ay ang katotohanan. Oo, yun, totoo yan. Eto, sandali lang 'to, panoorin lang natin. Si Macmac Pablo ay isa sa 14 vloggers na pinagkakatiwalaan ni Norman Mangusin sa panahon na yon. At ayon pa sa kanya, siya daw ang kanyang #1 vlogger. Sa panahong ito, sobrang init pa ng kanyang pangalan at halos sa bawat sulok ng internet ay nandoon si Macmac Pablo para protektahan ang pangalan ni Norman dahil para sa kanya, totoo ang mga pagtulong na ginagawa nito sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit habang tumatagal, dahil sa mga bagay na ginagawa ni Norman at mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa kanya, parang nagiging question na din ito kay Macmac Pablo na baka totoo talaga ang sinasabi ng mga bashers na ito. Baka mamaya totoo itong sinasabi ng mga basher. Nag-question ka rin, oo. Oo, nag-question na ako. Tapos yung yung mga kamag-anak ko hindi na ako kinakausap. Parang Ayaw nga pala. teka, parang wala akong kasama. Parang alam mo yung parang ang naging pamilya ko na lang, parang naging tropa ko na lang, 14 vloggers, yung mga grupo namin ng mga vloggers noon. Kaya para protektahan ang kanyang sarili, napagpasya nitong vlog at screen record ang bawat conversation nilang dalawa ni Norman at para ma-record na din ang mga pinagsasabi ng tao na ito habang nag-uusap sila sa Messenger. Parang may nagtutulak sa akin. Kada tawag ni FLM, nire-record ko na. Oh. Ini-screen record ko. Oo, kasi parang vigilant na ako. Parang naging vigilant na ako. Parang sabi ko, teka, nasa kulungan na to. Baka mamaya sumabit ako dito. Oo, tama ha. Tama yun. Yun. Bawal yun. Kasi po, Bawal yun. Oo. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na pagtulong at humanitarian ang sinasabi nito kay Macmac Pablo, kundi inuutusan na niya ito na banatan daw ang judge na may hawak ng kanyang kaso. Hindi lamang din daw ito isang beses nangyari, dahil pati na rin ang mga tao na gusto nitong kalabanin ay inuutusan na sila na siraan daw ito. Inuutosan na ako ni FLM na banatan yung judge na may hawak ng
kaso niya. Yung pangalan, pinababanatan niya. Yung anak niya, hindi nakagraduate ng, ng ganito. Bobo kasi, mga ganun. Tapos, meron pa siya pinababanatan nun, asawa ng pulis. Ang dami niyang pinapabanatan sa akin kasi nga, ako na number one vlogger niya. Saka siguro, niya, eto, kung ano sabi ko kay Makmak, gagawin nito yun. Sa panahon pa lamang na inuutusan na silang banatan ang mga tao na gustong makalaban ni Norman, tiyak nakaduda-duda na ang mga ginagalaw nito. Ngunit naging mas kaduda-duda pa ito noong tinanong na niya si Makmak Pablo kung magkano daw sinasahod nito sa YouTube. Sabi niya sa akin, ikaw Mac, ilang sako ng bigas ang kaya mo? Sabi niya sa akin, magkano ba yung kinikita ng YouTube mo ngayon? Yun. Sabi ko, oo. Hindi ko sinabi kung magkano yung talagang kita ko. Sabi ko, boss, ganito lang, mahina lang, boss. Marami rin kasi, ako kasi breadwinner sa amin. Sabi niya, sige, kung magkano lang yung kaya mo, ibigay. Ipadala mo kay Dong Batalan. Bakit? Ba't kanya hinihingian? Yun nga di ba? Bakit ako hinihingian? Talagang questionable nga na ang isang trilyonaryo ay magpapaambag pa ng pera sa ibang mga tao. Kaya dumating ang araw nung di natuloy ang pangako ni Norman na magbibigay daw ito ng 1,000,000 bigas na pagpasyahan na ng mga vloggers na ito na tumigil na sa pag-support sa kanya. Pagdating ko doon, ang dami. Dami sa GC. 14 na kami sa GC. Di nga sinabi nila sa akin yung problema. Sabi, Mac, eto kasi ang problema. Napag-desisyon na namin na aalis na kami ng suporta kay FLM. Bakit naman? Pare, wag naman ganun. Ba't ganyan? Ano bang problema? Hindi kasi pinaliwanag na nila. Nahalata na namin parang pineperahan tayo ni FLM. Yung iba kasi na mga vlogger sumahod sa YouTube, nagbigay ng pera kay FLM. Naku. Tapos hindi natuloy. Sasama na ako. Aalis na tayo. Pucha, sabi ko sa'yo. Palakpakan sila lahat nun. Ang saya-saya nila. Doon na nabuo. 14 vloggers against Mangusin. Ngunit imbes na pasalamatan ng mga vloggers na ito kasi dahil sa kanila nagkaroon ng libo-libong mga audience ang kanyang YouTube channel, kabaliktaran ang napagpasyang gawin ni Norman Mangusin. At sa isang livestream nito, kaliwat kanan ng pagmumura at pagtapo ng mga grave threats patungo sa kanila dahil lamang sa pagtigil ng kanilang suporta. Puchay, papadukot daw ako. Yun ang sinabi. Papadukot kami. Lahat kami. Alam namin ang mga address nyo kahit nasa ibang bansa kayo. Alam namin ang mga pamilya nyo dito sa Pilipinas kung nasan kayo. Wow. Siyempre, parang ako, sa akin, flashback sa akin, pucha, ang bait ko dito sa tao na to. Sinunod ko lahat ng sinabi nito. Tapos, ganun pa ibabalik sa amin. Kaya dahil nga sa mga grave threats na ito, buti na lamang at naisipan ng mga vloggers na ito na gumanti sa kanya. At dahil sa kanilang reach at mga audience na sumusuporta sa kanila, sa loob lamang ng 1 minuto, ang 1 million subscribers na YouTube channel ni Norman Mangusin ay bigla na lamang na takedown. Pumasok na ngayon sa mga isipan namin, yung kademonyohan ni Kulaong, tumbasan namin ang mas demonyo. Tutumbasan namin, tatapatan namin ng kademonyohan niya. Sinunog ko yung channel. Kasama ko ang lahat kami 14 vloggers sa GC. At iba pang mga kasama Live namin. yun? Naka-live yun? Live! On the spot, parang 1 minute pa lang, shut down yung channel ni Kulaong, ni FLM. Wala na siyang YouTube channel. Ayun. Oo, nga talaga, payat nga ako dati. Teka, ano ba nangyari? Ito yun eh. Yan, eto, dito. Yan, payat ako. Kulat ka ako. Pagkita ko ako tuwa. Pagkita ko ako tuwa. Kasi etong mismong background, yung aking bibidyohan na yan, dun yan sa hostel. Sa trabaho namin yan. Tapos after work, nagla-live pa ako. After work, nagla-live, nagko-content, ganyan, kung ano lang maisip ko na, Nagulat ako nakakuha pa ni, ni AC. Kaya sabi ko nga kay AC, nag-comment ako doon, kasama pala ako dito sa video na to. Salamat ka ako. Sunog talaga, Fritz Wieland. Ako, talagang trending na trending noon yun. Paanong sinunog? Isang malaking sikreto po. Ate Agnes, grabe ang mga pananakot sa'yo, Makmak, mabuti nakawala kay Nerms. Oo, kasi nung lumalis nga kami, hindi man aminin ni Kulaong, matindi po talaga yung dagok
nung ano na yon, nung pangyayari na yon sa pag-alis namin kaya ano, pag-alis namin kay Kulaong. Paano ka ba nakapasok kay Kulaong? Ano, nanonood lang ako ng live niya. Tapos nag-re-upload ako ng video niya, isang video niya. Una muna ano, parang nag-imbestiga ako. Makikita niyo naman diyan yung mga una kong video. Parang nag-imbestiga ako, ganyan. Tapos hindi pa gano'n pumapatok no'n. Pero nung nag-re-upload na ako ng mga live ni Kulaong, kasi sabi niya, "Oh, mga vlogger, mga small vlogger, i-re-upload niyo yung video ko, hindi ko kayo ika-copyright." Eh, bihira 'yun. Walang walang gano'n, bihira 'yun. Alam niyo 'yan, katulad niya si Makagago, oh, nare-reaksyonan natin yung video. Bihira 'yan. Ang mga vlogger ayaw niyan na ginagamit mo yung mga video nila. Kita nyo, thankful ako kay Makagago kasi mabait si Makagago kahit na nire-reaction na natin yung video niya, eh, okay lang sa kanya. Kasi merong vlogger na pag nakitang ginamit yung video niya ng ka-copyright o kaya aanuhin ka, ipo-post ka, sasabihin na ganito ganyan. Kahit na meron, kasi dito sa YouTube meron tinatawag na ano na ano ba tawag doon? Fair use. Fair use agreement, parang gano'n na kung sakali na merong ibang vlogger gamitin yung video mo, eh, okay lang ba? Parang gano'n. Parang okay lang ba sa'yo? Parang meron talagang ano yan no, na sa YouTube. Kaya nung time na yon in-upload ko yung video ni Kulaong. 10 minutes lang yun. Putya, ano, parang ang dami kaagad views. Basta in-upload ko ng madaling araw, paggising ko kinabukasan, ang laki. Ang laki ng views talaga. Magmi-million na. Isang buong araw lang, magmi-million na. E di, ngayon, nanood ulit ako ng live ni Kulaong nung gabi, nagre-upload ulit ako ng madaling araw. Aba, putya, ayan, pumutok ng pumutok yung channel. Pandemya yun. Kasabayan ng pandemya yun. Yung ano na yun, alam ko lockdown na yata nun Malaysia nung nagkulaong ako Ayun na, sinunod-sunod ko na. Sinunod-sunod ko na pag-upload. Hanggang meron ako mga video ni Kulaong, 5 million views, 2 million. Pangkaraniwan nga nun, video ko kay Kulaong, 300,000, 500,000, 1,000,000. Kaya ang laki ng kinita ko nun, tas hindi pa ako nun marunong maglagay ng mga ads. Hindi pa ako marunong nun. Ang ads ko nun, ano lang, umpisa sa kakatapusan lang. Hindi pa ako marunong maglagay nun ng mga ads sa gitna. Kaya ano yon, hindi kumbaga dapat malaki yung ano, yung naging ano ko. Naging kita ko pa daw nun kung marunong ako nun. Tapos nanonood ako ng live ni Kulaong, nagpa-shoutout ako, na-shoutout ako. Yun na, doon na nagsimula, nakilala ako ni Kulaong. Walang ibang naging daan. Kumbaga, nakita lang ni Kulaong, Makmak Pablo, Makmak Pablo, support nyo to, Makmak Pablo, vlogger ko yan. Sinabing ganun. Nakikita ko yung mga video niya, nakasuporta sa akin yan. Parang pinlag ako ni Kulaong, on the spot sa kanyang live. Ayun na. Talagang, putya, umano talaga yung channel ko noon. Kumbaga, ginalingan ko talaga. At sumuporta talaga ako kay Kulaong noon, 100%. Kasi nga, ang paniwala ko, tunay na Marcos, pilantropo, tumutulong, namimigay ng bigas. Malay ko bang hindi pala totoo yun? Ayun. Sino nag-recruit sa'yo? Si Yama ba? Hindi. Wala po. Wala. Hindi po. Akala ko na-recruit kayo ni Yama para maging vlogger. Hindi po. Pinakontak ako kay Yama. Si Kulaong din nagsabi nun. Okay, Yama, ano mo to? Tapos inad na ako ni Yama, inano na ako sa FB. Pero hindi kami dumaan kay Yama. Ako pala, hindi ako dumaan kay Yama. Na si Kulaong mismo nakakita sa akin. Kasi sabi ni Kulaong, nanonood siya sa akin. Kasi nagre-reaction video ko sa kanya. Oy, Iloy, Macros. Ayan, hello po. Kuya Edison, Boss Mac, matindi nga pala gante nyo, sinunog nyo channel. Oo, perwisyo grabe naman, 1 minute lang shutdown na ang channel ni Kulaong. Possible ba yon? Maybe 1 hour? Kulaong durog? Pag kinuwento ko sa'yo, baka maniwala ka. Kasi hindi ko pwedeng isiwalat kung ano ginawa namin dun Kuya G, hello po.
Ayan, Ate Jonah. Nagustuhan mo ba, Ate Jonah, outfit ko? Actually, ano na to eh. Crop top na sa akin to eh. Asan ba si Ate Michelle? Ate Michelle, actually, itong suot kong damit, crop top na to sa liit. Sunog po ba ang channel ni Kulao ngayon, Ate Jonah? Hindi naman. Hindi lang talaga siya nag-a-upload. Wala na yata siyang latest. Wala na. Wala na po. Kasi di na nga nagla-live eh. Busy sa tournament daw. Late na sa akin to, Ate Michelle eh. Parang Winnie the Pooh na nga, Big Mama. Kaya kanina sabi ni Joy nung nakita niya suot ko to, sabi, ang late-late na niya na. Sabi ko kasi ikaw nung bibili ko dati ng damit laging gusto niya sakto lang. Kasi ang pangit daw pag malaki. Bibili ko ng kunwari, kasi ako gusto ko talaga yung mga malalaking damit. Ako talaga ayoko ng mga sakto lang. Syempre si Joy, sabi niya maganda daw sa akin, yung mga sakto lang, hindi yung mga loose. Ngayon, hindi ko na mapakinabangan. Mamaya na, pag end live na. Mamaya na ako tatayo. Busy sa Beyblade tournament, saka Crash Gear, sabi ni Exilog. Okay. Ayan di mo na birthday dito sa Pinas, Kuya Elmer. Pwede ka na daw asarin ni Kuya Henry. So ngayon ito, dito na ngayon tayo papasok sa chat na ito. Ito na. Dito sa chat na ito ni Kulaong sa akin. Alam nyo, I'm very thankful nakita ko to. Kasi ang tagal ko na sinasabi sa inyo, inuutusan ako ni Kulaong, di ba? Yung tungkol sa judge. May patunay yon kasi may video. Hindi ko na play yung video kasi ilang beses niyo naman narinig yan eh. Pinapabanatan ni Kulaong sa akin yung judge. Ngayon dito, ang pinapabanatan ni Kulaong, dito ito, sabi niya sa akin, ito topic. Lahat ng UTW at Marcos loyalist, Inday Garutay, Marcos loyalist yan. Pinipilit nila isaksak sa, idyo? Hindi ko alam ano yung idyo eh. Idyo ng tao na mahirap si FLM, estapador si FLM, scammer si FLM. Yun ang gusto nilang palabasin. Tanong, bakit mismong yung amo nilang senador ang humihingi ng pera kay FLM? Pansinin mo sa tuwing naglalabas si Yaman ng sama ng loob about 10 million na binigay ni FLM kay Aimee, naglalabas sila ng kung ano-anong issue. So, dayan kayo mag-focus sa 10 million na hiningi ni Aimee kay FLM kasi may tulog sila dyan. Unang-una, hindi dineclare ni Aimee sa COMELEC yan. Pwede siya matanggal sa pagkasenador. May sabit sila talaga. Kaya dyan mag-focus. Di nila maitatanggi yan. Then everything will follow. Tapos sabi pa niya dyan, meron pang isa yan. Ito matindi. Yung pangalawang dyan. Nasaan ba? Teka. Meron pang pangalawa yan eh. Okay, tanggalin muna natin. Medyo maliit lang talaga yung yung fonts, yung sulat. Pero ko na lang po, babasahin ko na lang sa inyo ha. Ito yung pangalawa na nakalagay diyan dun sa chat. Ang sabi dito, mag-focus sa topic na ang mga Marcos kay FLM humihingi ng pera. Hindi nila madedepensahan yan. Ultimo birthday ni Imelda Marcos, si FLM pa gumagastos at pati yung mga timba na pinamigay sa Inares Complex, did FLM lahat gumastos. Kaya mahirap depensahan yun. Araw-arawin nyo yan at piliting pasagutin si Aimee or kahit sino sa kanila para lalo silang matauhan. Battle of the Twister ang ginagawa nila. So, focus tayo sa katotohanan. Di nila kayang depensahan yan. Battle of the Twister? Araw-araw maglabas ka ng vlog about it. Kahit 10 minutes vlog lang, pilitin silang sumagot, dyan lang i-focus ang issue. Siguradong kahon mga yan.
Oh, sabi ko nga, okay po, sige po, may reaction video po ako sa live ni Inday. Sinabi ko doon, may kapanalig kayo na kamag-anak ng Marcos. Ayan, yan yung ano, yung sumunod diyan. So yan po yung ano na yan, nahalungkat ko sa baul. Buti na lang talaga meron tayong screenshot na naitabi. Kasi yung karamihan ng mga screenshot ko talaga hindi ko makita. Alam ko ini-screenshot ko yun eh. Lahat ng chat ni Kulaong sa WhatsApp, lahat ng chat ni Kulaong sa Messenger, pati sa Telegram yata yun noon. Oo, Telegram yata yun. Inano ko talaga. Ini-screenshot ko, kaya lang hindi ko na makita. Kaya po, eto, blessing in disguise, nung kaninang naghahanap ako ng mga ano, mga video at litrato ni Kulaong, natalisod ko to. Ayan. Tunay talagang nagbigay si Kulaong kay Aimee o gawa-gawa lang? Gawa-gawa lang po. Kasi hindi talaga totoo na si Kulaong ang nagbigay. Ang alam ko ang nagbigay si Bernard Chong. Ayan. Okay. Oh, Ate Michelle, mamaya. Talagang Winnie the Pooh na to. Parang nga kabuwanan na eh. Ang laki ng tiyan eh. Kaya ito, katibayan na si Kulaong talaga po ay nag-uutos sa amin, sa akin, ng mga vlogger para kalabanin yung kanyang mga kalaban sa ano, sa SOCMED, mga kalaban sa ano, sa vlogs. Ang dami niyang kasing kalaban noon. Kaya po ginamit talaga kami, ako, ni Kulaong. Kaya po ano, kung meron mang ano 'yan, meron mga recording, talagang mabuti na lang talaga at dumating 'yan. Eto pa isa, oh. Ayun, oo. Siyempre Ate Jonah, puro opo ako noon, ano, idol ko noon 'yan si Kulaong, eh. Ah, ngayon 'di ba, ayan, oh, katibayan na talagang si Kulaong, inuutusan kami noon na mag-vlog patungkol sa kaniyang mga kalaban. Lalong-lalo na sa pamilya Marcos. Ito yung talaga isa sa mga dahilan kung bakit po ako nagbalik Kulaong. Kasi nga, gusto kong gusto kong maiparating talaga sa ating Pangulo na itong si Kulaong, ginagamit talaga sila ng mga pamilya Marcos.
araw-araw silang ginagamit. Araw-araw silang idinadamay sa katarantaduhan nila ni Kulaong. Araw-araw silang dinadamay sa katarantaduhan ni Kulaong, katarantaduhan ni Kulaong araw-araw. Kasi nga nagpapanggap na Marcos, 'di ba? Kaya 'yun po yung aking isa sa mga adhikain na sana nga itong ating sinusubaybayan na si Kulaong, sana one of these days, 'di ba, mapansin ng Malacanang na malaking perwisyo talaga 'to, si Kulaong sa buhay ng mga Marcos. Dahil habang ito'y nagpapanggap na Marcos, habang ito'y dinidikit ang pangalan sa mga Marcos, lalo pa pinapakita mga litratong magkasama sila ni PBBM, kasama sila ni Amy, magkasama sila ni First Lady. 'Di ba? Malaking kasiraan 'yan sa ating pangulo. Noon palagi kang tinatawagan at kilalang-kilala ka, makmak. Makmak ng makmak ngayon, 'di ka na kilala at diablo ka na sa kanya. Grabe 'pag wala ka ng pakinabang, wala ka na, 'di ka na kilala, nagka-amnesia na agad. Kaya nga po delikado 'yan si Alex the Skywalker kay Kulaong. Naku, delikado 'yan diyan. Kasi puwedeng sabihin ni Kulaong hindi niya kilala yung mga 'yan, sa mga darating na araw, Puwede niyang sabihin na nabudol pa siya ni Alex, 'di ba? Gano'n ang ano niyan. Doon siya sa BJMP magpanginoon. Oo, malapit na 'yan.